ang 15 kabanata ng El Filibusterismo, si Ginoong Pasta. Si Ginoong Pasta ay isang tanyag na manananggol sa Maynila na madalas lapitan ng mga prayle at makapangyarihan para sa payo sa mga legal na suliranin. Dumalaw si Isagani sa kanyang tanggapan upang hikayatin siyang gamitin ang impluwensya nito upang suportahan ang panukalang pagtatatag ng akademya para sa pagtuturo ng wikang Kastila sa mga Pilipino. Sa una, malamig at abala si Ginoong Pasta. Ngunit nang makilala si Isagani bilang pamangkin ni Padre Florentino, siya ay naging magiliw subalit mapagmatsyag. Ipinahayag ni Isagani ang layunin ng kabataan, ang hangaring maturuan ng Kastila upang magkaroon ng pantay na karapatan at maunawaan ng batas at mga patakaran ng pamahalaan. Gayunpaman, si Ginoong Pasta ay hindi tumugon ayon sa inaasahan. Sa halip, nagpamala siya ng takot, pag-aalinlangan at pagiging makasarili. Ipinangatwiran niya na ang pakikialam sa usaping iyon ay delikado sapagkat maaari siyang mawalan ng kabuhayan at tiwala ng mga may kapangyarihan, lalo na ng mga prayle. Habang determinado si Isagani na itaguyod ang kabutihang panlahat, ipinayo naman ni Ginoong Pasta na unahin ang sariling kapakanan. Imbis na tumulong sa kabataan, pinalihis niya ang usapan at binigyan si Isagani ng praktikal, ngunit makasariling payo. Magpakadalubhasa sa medisina, magpakasal sa mayaman, at mamuhay ng tahimik at masagana. Aniya, ang paghingi ng pagbabago sa pamahalaan ay isang uri ng paghihibagsik at dapat tawang sundin ang mga utos ng mga nasa kapangyarihan. Hindi nasindak si Isagani. Pinanatili niya ang kanyang dignidad at mariing sinabi na hindi siya naroon para sa sariling interes, kundi upang isulong ang kapakanan ng kabataan at ng bayan. Bago siya umalis, tahimik niyang pinatamaan si Ginoong Pasta. Sinabing ang bawat puting buhok na tinanggap dahil sa pagsuko sa tungkulin sa bayan ay dapat ikahiya at hindi ipagmalaki. Naiwang tulala si Ginoong Pasta sa tinura ng binata. Napaisip siya at bumulong sa sarili na minsan din siyang nagkaroon ng gayong adhikaing makabayan. Ngunit ito ay kanyang tinalikuran alang-alang sa kapanatagan ng sariling buhay. Sa huli, kanyang inamin sa sarili na kung lahat ng kabataan ay kasing tapang at idealistiko ni Isagani, baka nagbago ang takbo ng lipunan. Tinapos niya ang kanyang pagmamuni sa pagkahabag kay Isagani at sa tiyo nitong si Padre Florentino. Ang mahalagang konsepto. Ipinapakita ng kabanatang ito ang malino na banggaan ng prinsipyo at kapanatagan ng idealistang kabataan laban sa makasariling nakatatanda at ng kagustuhang makialam sa lipunan laban sa takot at kawalang pakialam. Isa rin itong komentaryo ni Rizal sa mga intelektual na pumipili ng katahimikan kaysa sa paglilingkod sa bayan.